Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Nanay na dumalo sa recognition ceremony ng kanyang anak na naka-wedding gown, umani ng reaksyon. Kasuotan ng isang ina sa graduation sa eskwela, binatikos, hindi umano akma sa okasyon. Inabusong pusa sa isang viral video sa Tarlac, na-rescue na. Dalawang simbahan sa Bulacan ninakawan ng mga sagradong gamit nitong Semana Santa. Ibon na ginamit sa salubong ritual noong Easter Sunday sa Malabon, pumanaw na. At TikTok star Archie Larga na mahagi ng 500 pisong fuel assistance sa higit 1,000 tricycle drivers sa Marinduque. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ang aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Harara ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story sa tanghaling ito, tuwing may espesyal na okasyon gaya ng araw ng pagkilala, ay hindi magpapahuli ang mga Pinoy para sa kanilang #OOTD. Gaya na lamang na isang nanay na ito sa Mariveles, Bataan na dumalo ng recognition ng kanyang anak, ngunit hindi basta-basta ang kanyang get-up dahil suot lang naman niya ang kanyang wedding gown. Narito ang report ni James Galange. Agaw atensyon online ng mami na ito mula Mariveles, Bataan matapos magsuot ng wedding gown sa recognition ceremony ng kanyang anak. Ang nanay naman kasi, literal na nirampa sa entablado ang long gown white dress para masama ng tila hakot award itong anak. Pabilong hirit pa ni Mary Grace, hindi pa raw siya handa sa suot niya at nagulat din sa dami ng medalya. Ngunit aminado siyang deserve naman ang kanyang get-up para sa naturang okasyon. Ngunit sa araw din pala na iyon, hindi lang ang bunso ang winner, kundi maging ang dalawa pa nitong anak na siyang nakasungkit din ng mga academic awards. Samantala, hati naman ang naging reaksyon ng netizen sa pakulo ni Mami, kung saan may ilang naaliw habang may ilan naman na nagpahayag ng pagkadismaya. Tulad na lamang ng mga netizen na ito na nagpahayag ng saloobin, ukol sa naging aksyon ni Mami na anila, ibinabagay din daw umano sa okasyon ang susuoting damit. Ngunit depensa naman dyan ni Mary Grace ay bukod sa gawing content ay namali raw ang dumating sa kanyang order na imbis na dress, wedding gown ang dumating. Sa kabila nito, mas marami naman ang natuwa sa content ni Mami at nagpaabot din ng mga pagbati para sa kanya at sa mga anak nito. Samantala, ang viral video na yan, umakot na ng milyong-bilyong views at libo-libong likes sa Facebook at TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating susunod na viral story, disente sa mata o pagkakataon. Sa isang konserbatibong bansa tulad ng Pilipinas, palagi napag-uusapan ang konsepto ng tamang pananamit, lalo na sa loob ng simbahan o sa mga social event gaya ng kasal at graduation. Isang nanay kasi ang binatikos ng ilan dahil bagaman elegante sa paningin, tila hindi umano akma ang isinuot sa awarding ceremony ng kanyang anak sa eskwela. Ang komento ng netizens tinutukan sa report na ito. Sa halip na pagbati, batikos ang natanggap ng nanay na si Joy na proud na umattend sa awarding ceremony ng kanyang anak sa eskwela. Simple ang makeup, nakalugay ng maayos ang buhok, nakasuot ng itim na tube top, kulay gintong palda at naka-high heels. Kung susumahin ang babae, presentable at elegante sa paningin. Pero tila, iba ang palagay rito ng ilan sa mga nakapanood sa video. Maganda man kung ituturing ang suot ng ina, hindi umano ito akma sa uri at lugar na okasyon, lalo't nagsuot nila ito ng bahagyang revealing na pang-ibabaw sa loob ng eskwela, kung saan inaasahan ng disente na pananamit. Depensa ni Joy,
hindi naman daw ang damit niyang mensahe ng kanyang video, kundi kwento ng isang ina na mag-isang tumindig para sa isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang anak. Ang iba sa mga netizen, dumipensa rin kay Mommy Joy gaya ng 3 nagpakilalang teachers na ito na may pare-parehong sentimiento. Anila, maski sila'y suportado ang mga magulang sa pagsusuot ng anumang damit kung saan sila komportable at mas confident, lalo't kabahagi rin sila ng tagumpay ng kanilang mga chikiting. Kung may mga magulang man daw na hanggang pambahay lamang ang kayang isuot, masaya na raw sila, basta't sila ay sisipot sa espesyal na araw ng kanilang mga anak. Lumobo na sa higit 30 milyong views sa TikTok ang viral video. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, ligtas ng isa sa mga pusang kabilang sa inabuso sa isang viral video sa Tarlac. Sa video, makikitang isinilid sa sako ang mga ito at saka pinagsisipa ng mga menor de edad. Pero ngayon, ang pusang si Payapa ay mayroon ng bagong tahanan na layon ding ibigay sa iba pang biktima ng naturang animal cruelty. Magbabalita si Millie Borja. Viral kamakailan ng video mula sa Tarlac kung saan pinagmamalupitan ng ilang pusa sa pamamagitan ng pagsasako at pagsipa sa mga ito. Ang mga nasa video, mga menor de edad pa. Pero kamakailan, isang magandang balita ang ibinahagi ng netizen na ito online. Ang isa kasi sa mga pusang nakita sa viral na cat sacking video, ligtas na matapos itong ma-rescue ng isang concerned citizen. Kinilala ang rescuer na si Audrey G na nagbahagi sa social media na agad niyang inampon ang pusa na ngayon ay pinangalanan niyang Payapa. Ayon kay Audrey, matagal na nang gustong mailigtas ang pusa matapos mapanood ang video kung saan ito hinawakan sa leeg, isinilid sa sako at pinagtripan ng ilang individual. Nagpasalamat din siya sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Concepcion Tarlac sa mabilis na aksyon upang maisagawa ang rescue. Bukod sa isang pusang nailigtas, tiniyak ni Audrey na hindi pa rito nagtatapos ang kanilang misyon. Nilinaw rin niya na tiliwas sa unang kumalat na impormasyon, wala umanong buntis sa mga pusang isinako, bagamat may isang buntis na pusa sa lugar na hindi kabilang sa inabuso sa video. Ayon sa kanya, 5 ang kabuuang bilang ng mga pusa sa compound at 2 ang nakita sa video na pinagmamalupitan. Target pa nilang mailigtas ang natitirang mga pusa sa lugar. Samantala, iniulat na ang mga menor de edad na sangkot sa insidente ay nai-refer na sa Department of Social Welfare and Development, bagamat hindi pa malinaw kung may naihain ng kaso laban sa mga sangkot. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, mahigpit na pinagbabawal ang pananakit o pagpapabaya sa mga aso. Ang sinumang mapatunayang lumabag ay maaaring maharap sa pagkakakulong at o multa. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kasunod ng paggunita ng Semana Santa nitong nakaraang linggo, marami ang sinamantala ang panahong ito para mag-ayuno at magnilay-nilay. Pero kasabay nito, ilan din ang nakuha pa na magnakaw ng ilang importanteng kagamitan sa ilang simbahan sa Bulacan. Ang buong kwento tutukan sa report ni Rovic Manuel. 2 simbahan sa Bulacan ang ninakawan ng mga sagradong gamit nitong nagdaang Semana Santa. Una na riyan ang Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel sa San Miguel, Bulacan. Nanakaw sa simbahan ang mga sagradong gamit ng kanilang patron na natuklasang nawawala umaga ng Sabado de Gloria, April 4. Kabilang sa mga gamit na nanakaw ay ang pakpak, kalasag, sibat at espada na lahat ay pawang gawa sa purong pilak. Ayon sa parokya, simbolo ang mga gamit na iyon ng debosyon ng bayan sa San Miguel at bahagi na ng kanilang mayamang kasaysayan at pananampalataya. Dahil dito, umapila ang kura paroko at pamunuan ng parokya sa may hawak ng mga sagradong gamit na isauli na ito sa simbahan at maging igalang ang kabanalan nito. Samantala, hindi rin nakaligtas at tila hindi rin sinanto ng mga kawatan ang isa pang parokya ng mahal na Birheng Mapanglunas sa Sibul Springs sa San Miguel, Bulacan pa rin. Tinangay rin dito ang isang kupita o kalis na yari sa pilak, ostensoryo at isang krusipiho. Ipinagbigay alam na rin ito sa mga otoridad para sa investigasyon at pagsusuri ng mga CCTV footage. Kaugnay nito, nag-alok na rin ng nasa 600,000 pesos ang mga opisyal ng Bulacan para sa sinumang makapagbibigay impormasyon para mabawi ang mga sagradong kagamitan.
Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next viral story, matapos gamitin sa isinagawang salubong ritual noong linggo ng pagkabuhay, inanunsyo ng Animal Kingdom Foundation na nasawi na ang kalapati na itinali ng pabuka ang kanyang pakpak. At sa kabila ng paumanhin ng simbahan, nanawagan pa rin ang grupo na itigil ang ganitong tradisyon at tunay na ipakita ang diwa na isinasabuhay ng Holy Week maging para sa mga hayop. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Inihayag ng Animal Kingdom Foundation na pagkasawi umano ng kalapating itinali at ginamit sa salubong ritual sa isang simbahan sa Malabon City noong linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Sa isang payag, muling binigyan din ng Animal Welfare Group na isang uri ng paghihirap at torture sa naturang ibon ang ginawa ng simbahan at hindi isang paraan upang kilalanin ang diwa ng selebrasyon. Anila bagamat kinikilala nila naging payag ng simbahan bilang isang regrettable act ang ginawa sa ibon, ay kinwestiyon pa rin ito ang bahagi ng payag kung saan papakola naman daw umano kalaunan ang ginamit na ibon. Ayon kasi sa foundation ay tila mayroon pa rin intensyon na ipagpatuloy ang nasabing tradisyon. Dagdag nito na kahit pakawalan ay hindi na nito may babalik ang stress o ang posibleng karahasan laban sa hayop, kaya ang kanilang panawagan ay itigil ang paggamit sa mga live animal sa mga religious tradition na mapanganib para sa bawat hayop. Samantala, nagpayag na rin ang pamunan ng simbahan na ititigil na ang nasabing aktibidad sa mga susunod na pagdiriwang at itiyaking isasagawang ritual na may paggalang sa kalikasan at may buhay. Matatandang binantikos online ang video ng The Diocesan Shrine and Parish of Immaculate Conception sa Malabon City kung saan makikita ang paglipad ng lobo na may nakataling puting kalapati para maalis ang belo na nakatabing sa imahe ni Birheng Maria. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, sa gitna ng pagsubok dulot ng krisis sa langis, nariyan din ang mga handang tumulong para kahit papano mapagaan ang pasanin ng iba. Isa na nga riyan ang pharmacist at content creator na si Archie Larga na namahagi ng fuel support sa mga kababayang tricycle drivers sa Marinduque. Kung ilan ang kanyang nahandugan ng tulong sa trending report ni Showbiz Angel. Bukod sa kanyang mga informative content online, pinusuan din ang pagtulong ng TikTok star at pharmacist na si Archie Larga sa mga tricycle driver sa Marinduque. And gusto ko lamang po linawin na wala po akong ibang intensyon basta tumulong lamang po sa isa sa mga sektor na pinakang apektado ng krisis na ating kinakaharap ngayon. Sa gitna kasi ng mataas na presyo ng petrolyo, epekto ng krisis sa langis, nagkaloob ito ng 500 peso fuel assistance sa 1,169 na miyembro ng TODA sa kanilang bayan. Ayon sa social media personality, bagamat ilang araw lang daw tatagal ang 500 pisong halaga ng fuel, ay masaya siyang kahit paano'y nakatulong na mapagaan ang pasanin ng mga tricycle driver. Biro pa nga nito ay baka may ma-inspire at magbigay din ng mas malaking halaga. Pero pagbibigay din ni Archie sa ginawang pagtulong ay wala siyang hinihinging kapalit at lalong wala naman daw balak tumakbo sa politika, kundi nais lamang makapag-share ng blessings sa iba. Maliban sa kanyang mga video sa kanilang butika, laman din ng TikTok ni Archie na mayroon ng higit 4 million followers ang kanyang travel vlogs. Taong 2023 nang itanghal si Archie bilang TikTok Content Creator of the Year, habang sa sumunod na taon na may kabilang ito sa Forbes 30 Under 30 at last year lang isa rin siya sa mga kilalang Gen T Leaders of Tomorrow ng Tatler. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para maling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.